Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan talakayin, pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please, dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is January 24. 6 na araw na lang, January 31. Naku, talaga naman po, tapos na naman po ang isang buwan. Oh, hindi pa tayo nagsusweldo. Magandang gabi po. Sana ho, nasa mabuting kalagayan kayong lahat sa mga sandaling ito. At sa ating Your Honor, please, marami po tayong pag-usapan. Nandyan na po yung COVID, nandyan po yung mga salin, nandyan po yung mga sagot ng mga presidentiable sa mga katanungan tungkol sa kanilang mga
partisipasyon sa hindi tama at hindi pampantaong bayan po. And of course, meron din po silang mga magagandang nagawa na kapani-paniwala. Pero ang hindi ko maintindihan paano tatanggapin ng taong bayan ang mga sagot ng mga politiko. Siyempre pagka tinanong ka tungkol sa karanasan mo, sa mga gawa mo ng araw, lalong-lalo na involving criminality, at itatanggi mo yan o kaya pabubulaanan mo, hanggang doon na lamang po ba talaga? Tatanggapin na po ba natin? Pinabulaanan, may denial tatanggapin na po ba natin? Pag-uusapan ho natin yan. Handa po ninyo yung mga ballpen ho ninyo. Para pag-usapan na. Ito'y salin. Salin. Anong nararapat ho dito? Kailangan po bang itago? Bakit ka ba? Bakit pa ang ating saligang batas mandating public officials, especially the President and the Vice President, mga high-ranking government officials natin. Bakit po hanggang ngayon yung konstitusyon mandates yung salin at kailangan maisa publiko pati sa media? Bakit ngayon? Pinagbabawal na Tatanggapin na po ba natin ganun-ganun na lamang So ito and may tanong po ako sa inyo kung kayo po kandidato. Medyo matagal na kayong kumakandidat, nananalo naman no? At kung nananalo naman, siyempre meron pong mga supporters, meron pong mga funders, mga financiers, di ba? Anong gagawin ninyo? Kung sakasakalit after one election, may natira pang campaign contributions sa inyo na 50 million. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin ninyo, Pag-uusapan natin yan, In the meantime, marami pa tayong pag-uusapan, At gusto ko lamang na mabigyan kayo ng idea itong mga napapaloob sa ating Your Honor, please, for tonight. Gusto ko sanang liwanagin natin ang mga masasalimuot na mga issues para at least magkaroon po tayo ng mas maliwanag, mapagtanaw, pagtuos sa mga nangyayari sa eleksyon natin, itong takbo ng halalan natin, para pagdating po ng eksaktong araw ng halalan, pupunta tayo sa mga presinto natin, nandiyan na, handa na yung decisive vote for the improvement and progress of the Philippines and the Filipino people. Tama po ba yan? Ito ang gagawin natin dito sa ating Your Honor, please, dito sa Broad Streamcast Communicators. Okay? Pero, tignan muna natin ang lagay ng COVID dito sa ating bansa. Magandang balita ito, mga kabayan, kasi ang sabi po ng Okta Research, ang NCR, National Capital Region, ay nagde-decline na ang Omicron variant. Nasa 3,000 na lamang po dito sa Metro Manila. Medyo mababa na po ito at pwede na magluwag-luwag sana. Pero ang sabi din po ng mga health experts, wag na wag muna. Ito mga kabayan, mga kaibigan, maganda rin pong pag-usapan natin ngayon ito. Kaya may asawa ka na, lola ka na, binata pa, dalaga or whatever, I'm pretty sure mahalaga po sa inyo ang Valentine's Day. Di ba? Mahalaga po sa inyo ang Valentine's Day. At kailangan mag-celebrate ng Valentine's Day with your loved one. Di ba? So, tanong, with this pandemic pa, na hindi pa po talagang lumuluwag, at nandyan pa yung virus, how shall we celebrate Valentine's Day with our experience last Christmas? Na hindi tayo nag-ingat na hindi na tayo nag-ingat. Nag-celebrate with our families. Result,
tumaas po ang COVID. Nabahala po ang buong bansa po natin. Ngayon, darating po ang isang mahalagang araw po sa atin. Anong gagawin nun natin? What kind of celebration are we thinking now? Ayan. Kailangan pag-isipan din natin ito, ha, mga kabayan. Kasi ayaw kong magaya ho tayo sa nakaraan. Sabi nila, history repeats itself. Kahit kamakailan lamang po nangyari. Ayaw kong mangyari ulit sapagkat hindi tayo nakakalabas eh. Di ba? Boyet Guillermo, magandang gabi. Nandiyan ka na ba? Ed Bausa, magandang gabi po. Good evening. So, mahalaga ito na planuhin po natin ang gagawin natin sa hinarap dahil po dito sa pandemic na ito. Medyo matindi kasi itong kalaban natin. Hindi natin nakikita eh. Kung medyo makikita sana natin, kilala natin, mapapaganda natin ng mabuti ito, pero hindi natin kilala. Hindi natin nakikita. Abstract. Okay. Marirealize na lang natin ang gravity ng kanyang kamandag pagka nakikita natin on illustration by health experts. Ganito po yung COVID. Ganito po yung virus. Ayan, nakikita natin. Mabagsik nga pala talaga ito. So, ito mga kabayan, ang ilan lamang sa mga issues na tatalakayin natin ngayong araw at ngayong gabi sa ating Your Honor, Please. Please, kwan lang po yung mga kabayan natin, mga nanonood na po. Kung may panahon po kayo, please lang mag-like, share, and follow po sa ating platform. Dito sa page po natin. Wag po sa Your Honor, Please. Sana sa page na po natin po. So, every program ng Broad Streamcast Communicators ay mapapanood din po nyo sapagkat yung ibang mga programa dito magaganda ho eh. Magagaling ang mga komentarista natin, magagaling ang mga announcers po natin. Pati yung mga entertainers natin, you will enjoy their company. Lahat po yung mga nandito sa BSC, wala po tayong itulak kabigin. Lahat. Kabigin ho natin. Lalong-lalo na yung mga nagpre-prayer meeting, mga insurrectos. Magagaling ho sila, mga kabayan. Kanya sana i-like, share, and follow po yung ating page. Para all programs magpop up sa inyo. Pagka naka-on na po yung online po ninyo, makikita po ninyo who is doing live broadcast for that particular hour. Pero tandaan po ninyo, Your Honor, Please, comes your way every day, Monday to Friday. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. At meron na tayong sports, mga kabayan, meron na tayong sports. Romel Alarcon, celebrity po yan sa Radyo Pilipinas. Talagang matagal nang umahawak ng sports program dito po sa Radyo Pilipinas. Kasama po ni Brother Tony Salao. Pinakukuha pa sa akin nung araw pa yan eh. Kanya lang hindi kami nagkikita ko. Pero message lamang po ako sa kanya. And he was just waiting for our call. My goodness. Romel Alarcon, thank you very much. Magandang gabi sa iyo. And thank you talaga at ikaw nandito na po sa BSC. Alas 3 ng hapon po hanggang alas 5 ng hapon. Lunes, every Saturday lamang po yun. Every Saturday. Pero pwede ho siya mag-daily ho for another format. Another format. So, okay. Ed Bausa is watching now. Watching na po Tata Ben and Ma'am Lynn. Magandang gabi po. Ganon din po si Ma'am Cynthia Buste now in Kuwait. Yan, Ma'am Cynthia. Magandang gabi po. Si Kuyang Boyet. Good evening po, Tatay Ben. Si Mau Ad. Oy, kumusta ka na dyan, Ma'am? Mau. Good evening, Your Honor, Tata Ben Paipon. Magandang gabi, Mau. Sana naman
naka-recover ka na ng fully recovered na. Oh? At talagang nakakagalaw na ng todo-todo, free na naman. Mawa, get well soon, very, very soon. And you talagang fully recovered na po. Ang kailangan natin dito, fully recovered. And we will pray for you. Ha? Mau? Charlie Fry, good evening, Tata Ben. Padre, how are you? All right, oh. Si Charlie Fry is on Virtual Sunday. Yan, Virtual Sunday. Oh. At kasama po si Camille, Victoria, alas 5 ng hapon. Yan. Kasunod po yan ng Insurrectos. Pagka narinig na yung mga banda of the 80s, Insurrectos po yan. Magagaling talaga sila. Kasi lagi ho sila nagpre-prayer meeting. Nagdadasal ho sila. Angelica Paz! Blessed Tuesday po, sabi ni Ma'am Angelica, sa inyong lahat sa BSC, Sir Ben and Ma'am Lynn, more power. Be safe always and God be with us all. Ayan. Si Ma'am Ma'am Angelica Paz. Nandiyan na rin po si Ma'am Eve Ramos, Talagang pinahihinog namin ng todo-todo yung yung mango from Pangasinan. Ma'am Eve, thank you very much. Good evening po, Sir Ben Paipon. Your Honor, please, Miss Universe, Ma'am Lynn, BSC family. Likewise to the Salaw family. Yan, si Ma'am Eve, bumabati kay Ma'am Jean ng Salaw family. And of course, the boys there. Stay safe and healthy, everyone, from Eve M. Ramos and Bausap. Sa mga campaign fund pala, pinagkakakitaan na ng ilang politiko, kagaya ng inamin ng isang presidentiable sa nakaraang interview ni Jessica Soho kamakailan. Alam na po ninyo kung sino ito, Alam ni paring Charlie yan, Nasa linya na ho natin si Sir Charlie Fry. Alam niya po kung sino po yung tinutukoy ni Ed Bausa. At ito rin po pag-uusapan natin ngayon. Kung kayo po politiko at may natira po sa inyong campaign fund, hindi nyo nagastos, amounting to say 50 million pesos. Tama po ba na sarilinin na po ninyo yung 50 million pesos? Wag nang sabihin nagbayad po ng buwis kasi kailangan naman po yun. After the tax, what do you do with the money? Sa iyo na lang. Ayan, okay. Buti na lang walang ka-Valentino. I will celebrate it all by myself, sabi ni Ma'am Eve. Wala ka na talagang ka-Valentino. Meron yan, yung mga bata. Okay? Ma'am Eve, wag ko kayo mag-alala. There is always love in the air. And you can do it online. Alright, Deli Castañeda. Magandang gabi po, Sir Ben. Kumusta po kayo? Ingat po. Kayo din ma'am, Kayo din po, Ma'am Deli, dyan sa Ireland, Dublin, Ireland. Ingat-ingat lamang po. Hindi pa po tayo tapos sa ating COVID cases, Alright? Charlie Fry, sa kauna-unahang pagkakataon, pag nanalo si Junior, pwede ko nang ipagsigawan sa buong mundo na mas matalino ako sa Pangulo ng Pilipinas. Bakit naman, Padre? Sa kauna-unahang pagkakataon, pag nanalo si The Junior, pwede ko nang ipagsigawan sa buong mundo na mas matalino ako sa Pangulo ng Pilipinas. Now oo nga naman. Oo. Mamaya pag-usapan natin yung ibang mga issues surrounding some presidential candidates po. On SALN, ang kanilang mga sagot sa mga controversial questions, pagkatapos iiwanan na lamang nakabitin and so on and so forth.
Ito ho, pag-usapan, because this is very necessary. Napaka-importante ho na malaman po natin ang buong katotohanan ho. Pagka sinabi ba, hindi ako lumabag yan. Ang katunayan po I was acquitted by the courts. Ayan ho, tandaan nun ninyo ito ha. Acquitted by the court. Yung isa naman ho, convicted by the court, pero hindi po napasok sa kulungan. See what money can do. Now, if we believe them, na tama ho yung nangyari because korte na ho nagpasya. Di ba? Kung tama ho yung ginagawa nila, meron pa ba tayong dapat pagbaguhin? Dito sa ating gobyerno ho. Mahalaga po dito, yung buong katotohanan, dapat ho malaman ho natin. Ito, pag-uusapan ho natin yan. Ha? Pero yung sabi ni Charlie, pagka nanalo daw si Bongbong, ipagsigawan na po niya sa buong mundo. Mas matalino siya sa nanalong presidente. Ibig sabihin, ang mananalo, ang iboboto ng taong bayan, marami magagalit ito, Charlie, marami magagalit, ang presidente na ibinoto ng mga mamamayan, bobo. To say the least. Yan po ang message po ng message po ni Charlie Fry. Okay. And pause, sandali, hoy, nawala. Before we go into the issues, real issues, ang kabayan, meron lamang mo tayo ng mga balita na kapasadahan. Tulad po nito mga bagong mga nurses po natin. Maganda po itong balita sapagkat yung batas na nagtataas ng kanilang sweldo ay nandyan na ipirmahan na lamang po ng Pangulo. Pirmado na po ito. Pirmado na po ng Pangulo ito. Ang mga bagong nurses, yung mga bagong graduates who are now hired as government nurses po. Government, public nurses po ito. Salary grade 15 po sila. Ang kanilang monthly salary is going to be 35,000 pesos. Maganda-ganda daw ito. 35,000 pesos 97 centavos. Okay? So yan po ang kanilang monthly and this will take effect this month. Congratulations po sa mga nurses po natin. Hindi ko alam kung adjusted po yung mga salaries po ng kanilang sinusundan. Kasi 35,000 ito, may matagal ng nurse, tumatanggap pa po ng 28,000, 33. Mas malaki pa po ang sweldo ng bagong pasok. Papaano i-adjust po ito? Papaano naman po yung... Ito po sweldo ng government nurse. Government nurse. Paano naman po yung mga nasa pribadong hospital? I do not know kung ano ang gagawin ng mga pribadong hospital. Makakahabol kaya ang mga private hospitals sa mga pasweldo sa mga government hospitals, mga government mga nurses po. Ayan. Pero overall, maganda ito sapagkat hamon ito sa mga private hospitals. Yung mga private hospitals po kasi, masyadong mababa po ang sweldo. Meron naman pong mas matataas. Pero karamihan po sa mga nasa pribadong mga nurses po, mabuti pa po yung mga baguhan sa government hospitals sa standardized ang kanilang sweldo Pero yung mga nasa pribadong hospital, depende yung hiring agency. Ang nag-hire po dito sa government hospitals, yung gobyerno mismo. Kanya meron pong sort of justice po dyan. Okay? Pero sa mga pribadong hospital, depende sa hospital na mag-hire sa iyo. Kanya, sana maipantay sa mga government nurses po ang sweldo ng ating mga private nurses in private hospitals. Bagong report ng DOH, sabi ni Angelica Paz, ng variant daw po ng Omicron, dito ay tinatawag na stealth Omicron. Stealth Omicron. Okay? Parang Transformers the robot
nga po, pa-high-tech na ng pa-high-tech. Okay? Parang robot na tayo dito, Angelica. I read this pero hindi ko nailista ho sa ating list of issues na pag-uusapan. And thank you very much for reminding me. Stealth Omicron. Parang ginawang pangdigma pa yata ito. So whatever that means, mga kababayan. Something to think about. Ma'am Angelica, thank you very much. Maraming salamat. Ed Pausa, nag-share at nag-like na po ako. Sabihin, ay maganda niyan, Padre. Thank you very much. Maraming salamat. Ang inaasahan ko dito, ikalatusanan natin itong mga programa natin. Hindi lamang po yung Your Honor Please, pero yung mga buong programa po ng BSC. Kasi ito, piling-pili po yung mga announcers po natin dito. Panahon pa ni Parang Tony, napapag-aralan namin ang mga makakasama po natin sa BSC. At makikita naman po ninyo ang kanilang mga performances, di ba? Okay, di ba? Nandyan si Sammy Gabot kanina. Nauna sa akin, Si Charlie Fry, Nako, si Charlie, siya po ang nagdala ho dito ng mga insurrectos po. Revolutionaryo. Yan, thank you very much, Charlie, At iba pa natin mga entertainers, si Camille, siya rin po ang nagdala kanya. Sana madagdagan natin ang mga entertainers natin sa Sunday and Saturday, Charlie. Si Joey Ortiz, tayo po yatang kumuha niyan kasi parkada ho natin ito. Matagal ng panahon, okay? Si parang Joey Ortiz, okay? Sir Ben, pa-post po ng updated program list po ninyo sa BSC. Thanks po. Okay. Meron na po tayong at least I think it's being completed na ho. Medyo ilang butal na lamang ho ang nandyan pa. Pero more or less ito na po yung regular programming natin. Pero alam naman po niyo sa media, dynamic ito. It could change at any time. Depende sa pangangailangan din po ng ating platform. Okay? So we will post this sa ating GC at saka sa page po natin and for everybody to read at for your information. Ayan, si Angelica Paz. Thank you very much for the concern. Angelica, ma'am, thank you very much. Mauad, yes, I'm back, Tata Ben. God is so good. Ayan. Tama po ito. God is good all the time. All the time. God is good. Pwede natin isigaw ho yan, mga kababayan. Pwede natin isigaw po yan. Wala namang kandidato na hindi tumatanggap ng donasyon. Even presidential candidates sa USA launches various campaign donation drives every election. It is a normal practice. Normal din na lumagpas sa limitasyon na allowed ang donasyon na malikom. The big difference lang ni Yorme sa iba ay dineklara niya ito as asset. Tama yan. As asset. Binayaran ang buwis dito. At yun ay sinang-ayunan ng BIR. It is not fair to say na tumatakbo lang dahil gustong kumita. Pero bang nagsabi nun? pero kung talagang enterprising ka talaga, may kita Yung mga pipitsugin niyang mga kandidato takbo ng takbo. Para makumita lang. Kasi may kita ho dyan Siya lang ang umamin. Kaya siya lang ang binabatikos. Sa akin, hindi ko binabatikos ito I'm not Hindi po ako bumabatikos kay Yorme. Charlie, beg your pardon. Hindi po natin binabatikos si Mr. Yorme. Ang akin lamang ho dito hangaan ho natin si Yorme. Kailangan hangaan ho natin si Yorme. Bakit? Dahil siya ang umamin. Siya ang binabatikos. Sa akin, hindi ko binabatikos ito I'm not Hindi po natin binabatikos si Mr. Yorme. Hindi po natin binabatikos si Yorme. Bakit?
Not all candidates receive that much money from the business sector, from ordinary people siguro. Hindi basta-basta makakalikom ng ganong halagang pera ang mga iba't ibang kandidato. Pag senador pa lamang ho yun, 171 billion pesos ang nalikom po ni Yorme. Nagastos po niya yung, say, 120 million pesos. Ganun na po kalaki. Ganun na po ba talaga kalaki? Oo. Ganun na po ba talaga kalaki ang nagagastos? Ito yung gusto kong i-slide ho natin dun eh. Ay yung ganong kalaki ang halaga na pera na magagastos po ng isang kandidato pang senador lang ho yun. 120 million pesos kasi si Yorme nakatipid ho eh. Pero kung tinuto-todo lang siguro, baka umabot pa ng 200 million yan eh. That's how big the campaign fund is for senatoriables lamang po. Yeah, I know, Charlie, hindi po ako, Hindi po ako. Pero, nababanggit ko lang ito. Pinag-uusapan nun natin. No offense meant, no? I know you're not referring to me. Kailangan lamang ko natin pag-usapan because there is another issue here, nakakabit po dito na dapat po natin pag-usapan. Una, dito na tayo. Maganda ho na nandyan po si Charlie because he's very close to the Yorme. At least may ipagtanggol po niya kung meron man po tayong masabing hindi tama, may ituwid po niya. No? Pero para sa akin, ang dahilan kung bakit nabuksan po natin itong issue ito. Because tama ho si Charlie eh. It was only the Yorme who accepted kumbaga sa siya lamang po ang umamin na ganito kalaking halaga ang naiwanang pera sa kanya after he lost yung laban po sa Senado. Hindi po siya nanalo despite 120 million pesos spent kasi deklarado 171 million out of 171 million received campaign funds. May natira po siyang 50 million. Yan. Ang tanong ko po kanina, as an issue, as a starter, what would you do if you were in that position? Kandidato po kayo. Tapos ang eleksyon, hindi kayo nanalo. But you still have 50 million in your pocket. Ano ang gagawin po ninyo sa 50 million? Yan po ay pang senador. Hindi pa po pang presidente. Okay? Pang senador, kung makatanggap po kayo ng 171 million pesos, magkano kaya ang pang presidente? Ano kaya ang amount na po pwedeng bibilangin ng isang kandidato? Alright. Sandali titignan natin kung meron mga may mga sumasagot. Stay home na lang muna. Iwasan ang mamasyal muna. Any moment pwede po talaga maulit na naman. Ito po yung issue natin tungkol dito sa Valentine's Day preparations po ng ating mga kababayan. Sa dami ng natulungan ni Yorme na sa Manila galing sa kanyang sariling bulsa, mga lumapit at humihingi ng tulong, kulang pa yung 50 million. Okay? Mercy Ong, well, watching. Good evening, Kuya Ben. And Madam Lynn, stay safe po. God bless lagi. Mel, watching. Kuya Ben, kawawa naman po, bayaw ko, namatay po kanina. High blood po ang ikinamatay, asawa ng kapatid ko.
yung sumunod po sa akin. Nakikiramay po kami, Ma'am Mercy Ong. Ha? Faye Marquez is watching. Melito Rodelio, buenas noches, señoras y señores. Y el candidato presidencial Mastondo. Kuya Ben, pakumusta po ba? Okay, Wilfredo Agustino. Ha? Ha? Ang lagi po siyang mag-iingat. Okay? Charlie Fry Jr. said he will show his medical records if he wins. Bakit pag nanalo na? Bakit po pag nanalo na? Bago sana magbutuhan. Mautak talaga ang kolokoy. Medical records muna. Bago boto. Ginto muna. Bago boto. Talaga naman ito si Charlie. Oo naman. Ito si BBM talagang mautak ko yan. Pero mamaya meron tayong pag-usapan tungkol dito, ha? Mga kababayan, yung mga pagsisinungaling. Yung pagtatanggol sa sarili. You know, ito yung dapat po nating uriratin mabuti para sa kabutihan po ng ating bayan. Mahirap naman po na kapag ka nanalo, doon na lang natin ma-realize, ay, mali pala yung boto ko. Di ba? Mali pala yung boto ko. Hindi po ikaw tatabihan. May nag-comment po na iba. Okay. FPJ Fernando. Bakit ito? Tatabihan sa puhunan ng isang senador na 120 million pisong paggagastusin sa kampanya. Tubo pa sila dyan mula sa donasyon. Yan. May kilala nga akong taga-showbiz na dikit sa mga Marcos. Tumakbong vice governor sa probinsya. Natalo. Tapos after election, ay nagpapagawa ng bahay. Kaya nga magandang negosyo itong magandang pagkakakitaan itong eleksyon. Kanya nasisira po ang bayan natin sa maling pagpili ng mga kandidato. Kanya pinag-uusapan natin ito. Charlie, ito pinag-uusapan natin ito. I am not saying mali or tama. Pero baka sakaling makahanap tayo na. Kasi tingnan ninyo, pag senador, tama po ba ito na tatanggap po tayo ng ganito kalaking halaga? Di ba? Tama po ba na ganito kalaki ang pera na gagastusin po sa kampanya? Tama po ba na ilang katao lamang po pinagbumulan nito, yung 120? Because hindi naman po yung ordinary people ang magbibigay ng 10 pesos, 100 pesos. Hindi. It is coming from big businessmen. Those who can afford. Di ba? Now, anong usapan dito? Mabuti kung walang strings attached, mga kababayan. Pero why would a businessman offer you gold now? O kaya hindi gold? Kasi yung gold talagang billion piso daw siguro sa kanila yan. Kung million, hindi pa po siguro gold. Bakit bibigyan ka ng tanso? Kausap mo yung chick, halimbawa, bigyan ka ng tanso. Yung tanso, yung halaga ng tanso, malaki na ho sa iyo sapagkat hindi ka makakabili ng tanso. Di ba? May halaga rin po yung tanso. Pero binigyan ka ng tanso dahil hindi ka makabili. Wala kang pera, panggasos sa halalan. Sa tingin ba ninyo yung inchik na yan? Walang iniisip na kabayaran yan. Walang iniisip na ibabalik mo kung ikaw ay manalo. Nagsusugal ho yung inchik. Ito ho ang napakahirap po na nangyayari po dito sa atin. This is the kind of politics that we have in the United States of America. Meron pong mga donations din po sila. Campaign funds, yun, yung mga ganyan. Everywhere in the world, merong campaign funds. Pero may direction po yung paggagastusan ng mga politiko.
namomonitor po ng kanilang ng gobyerno ho nila saan napupunta ho yung pera. Dito sa atin, walang monitoring yan. Meron ba? Meron na po bang nakulong? Ay, meron po, natanggal ako. Ehersito ho yata sa Laguna, governor. Di po ba natanggal ho siya? At least there is an example. But, bakit ho natanggal ho yun? Kasi hindi ka partido eh. Walang niya buhay na ito. That is the difference between our government and governments of other countries in the world. Meron pong monitoring, may oversight po sila sa paggastos po ng mga campaign funds. Yan. Dito sa atin, hala yan, kanya-kanya ho dito. Para matahimik lalo ang COMELEC, o kaya yung mga watchdogs daw po, bigyan mo. Tatahimik yan. This is the kind of politics we have in the country today, which is very bad. And therefore, dapat lamang ho natin siguro pag-usapan ho ito. Di ba? Yung campaign fund, napakahalaga po sa isang politiko yan. Right now, hindi ka mananalo kung wala kang pondo. Hindi nga tumatakbo yung mga kandidato. Kahit kwalipikado po sila. Bakit? Wala po silang pera. Hindi po ba ito yung problema po ni Ma'am Lenny ho nung araw, nung pinag-iisipan po niya, tatakbo ba siya o hindi? May pera ba siya o wala? So, these are the concerns of yung mga qualified candidates or would-be presidential also. Money. So, ngayon, anong gagawin nun ninyo? Kung kayo po ay nanalo bilang, kaya natapos na yung election, tumakbo kayo, may natirang 50 million pesos sa inyo, ano gagawin po nyo sa pera? Alam po ninyo, tama ho yung ginawa ni Isko. Talaga, makabatas mo ito eh. The law says, BIR law says, kailangan, deklara mo as income. Okay? Ideklara mo as income, pagkatapos bayaran mo yung buwis. That is exactly what Yorme did. Dineclare po niya as income. Kaya from 7 million ang kanyang assets po the previous year. Natapos po yung election, nag-declare po siya ng SALN ulit siya. Tatakbo siya eh. Tatakbo po siya na pang-alkalde ng lungsod ng Maynila. Mantakin ho ninyo. Biglang lumobo ang kanyang income. Assets. SALN, more than 55 million pesos. From 7 million, naging 55 million pesos daw po yata. Ano bang sinasabi po ng batas dito? Okay? Sandali lang. Ito titignan natin. Section 14 of Republic Act number 7166. The law that governed the 2016 elections required every candidate to submit and file itemized items of all contributions and expenditures. Ito yung tinatawag na SOSIC within 30 days after the election. Data showed that Moreno had a total of 171 million pesos raised for his campaign as a senatorial candidate. Wow, ang galing. Pero talo pa siya, mga kababayan. Bakit natalo? The campaign finance report Moreno submitted to the Commission on Elections also stated that he had 50,802,329 left in his campaign chest despite being unsuccessful in his senatorial quest. May natira po na 50 million plus. Okay. Based on Moreno's statement of assets and liabilities, net worth, his wealth amounted to 7,541,000 plus in 2007. It expanded, lumobo po, to 55,629,000 plus in 2017. Laki A year after the 2016 election. Isang taon lamang kumita po ng 50 million pesos si Moreno.
si Yorme. 2021, prior to the filing of certificates of candidacies, the PCIJ released a report based on data from Nielsen's monitoring of ad spending by potential candidates starting January 2021. Moreno, according to the PCIJ report, was one of many other aspirants who placed few to no ads at all on their official Facebook pages, but whose support pages churned out hundreds of paid posts. So meron na pong medyo questionable ho dito. Okay. Now, so, did Moreno violate any law by keeping his excess campaign funds? Ito pong tanong eh. Nag-violate mo pa si Yorme ng angkinin na po niya yung 50 million peso excess campaign fund. Okay. That is what the BIR or the Bureau of Internal Revenue says. Okay? Pwede kasing, pwede kasing angkinin na ho yan. Nasa iyong kamay na yan eh. Sabi po ng Internal Revenue, kung ganyan ang nangyari, buwisan mo lang. At yan naman po ang ginawa ni Yorme. Okay? Ganon. He was referring to BIR Revenue Memorandum Circular Number 31, 2019. Ito para factual po ito pinag-uusapan natin. Which detail the tax compliance requirements for candidates, political parties or party list groups and campaign contributors. The memorandum stated that unused or excess campaign funds, including the net of the candidates or political parties or party lists campaign expenditures, shall be considered as subject to income tax and as such must be included in their is taxable income as stated in their is income tax return, ITR. No further deduction, either itemized or optional, shall be made against the said taxable income. Yan po ang BIR. Okay? Batas. Under Rule 5, Section 5 of COMELEC Resolution number 9991 or the Omnibus Rules and Regulations governing campaign finance and disclosure, ito po, it was also provided that any unexpended balance from any contribution to candidate or party, also known as excess contributions, shall be subject to income tax. Did Moreno violate any law? Wala. Ayan. Pero sa akin mga kababayan, ang akin lamang ko dito, kailangan po bang suluhin mo talaga? Hindi naman niya sinulo eh. Nagbigay naman po siya ng kanyang parte sa tax po niya. And that's for the government. Para sa ibang tao naman po yun. Okay lamang po. Ang akin lamang ko dito mga kababayan, is there a limit to campaign funds? Katulad nito, presidentials na ngayon. Presidentiables na po tayo mga kababayan. Is there a limit to the campaign fund for every presidential candidate? Kasi kung walang limit po yan, kahit trillion ang gagastusin talaga. The possibility of winning the election because of the high expenditure na ginawa po ng kandidato. The possibility mananalo ho ito eh. So ano po itong nangyayari po sa ating bansa? Kung sino po ang mayaman, siya po mananalo. Is it fair? Yung ibang mga presidentiables, very qualified. Pero they have only this amount of campaign fund in their chest, war chest.
Mabuti po si Manny Pacquiao, maaaring sumaba ito, pero hindi po niya pwedeng gagastusin lahat ng kanyang napanalunan sa boxing. Eh. Di ba? Pwede ho, nakapaglaan na po siya ng enough money sa tingin po niya and yung mga partners, tama na siguro ito. 1 billion, 2 billion, 3 billion, of which money siguro, meron siya eh. Meron po siya. Pero is that enough to win a presidential election? Now, who among the candidates, the presidential candidates today, have that much money to spend and therefore ensure his victory? Hindi na natin pinag-uusapan dito, mga kababayan. Ang 50 million, hindi na po. Peanuts po yan. O sino sa mga kandidato ang meron yan? So, ito po ang magandang katanungan na dapat po natin pag-aralan, pag-isipan. Meron po bang masama kung gagastos po sila ng malaki? Kaya naman ho nila. Wala na tayo doon, ano ha? Hindi. Kasi tatanungin natin saan ba nang galing yung pera na yan? Saan galing yung pera na yan? Anong pinanggalingan nun yan? At kung ito man po ay bigay ng mga halimbawa, negosyante. Ano mangyayari kung sila manalo? Hindi nga ibinigay ng negosyante, pero nanggaling naman po sa kinita ng kanyang pamilya. Halimbawa, sa panahon na siya po ay nanunungkulan, for 20 years as a President of the Republic of the Philippines, he amassed this wealth. And now, ito po ang gagamitin po para sa kanyang pagkapanalo sa pagka-presidente. Tama po ba ito? Kakalimutan na po ba natin yung pinagmulan ng pera na gagamitin po para manalo uli sa eleksyon at gagawin po muli ang nangyari po sa nakalipas mga panahon? Ito yung mga dapat po nating pag-isipan. Kaya inaisipan ko pong pag-usapan po natin. Ito 50 million, not because it is Moreno. Hindi po dahil kay Moreno. Actually, talagang humahanga po ako sa kanyang mga sagot sa naging Jessica Soho debate. Talagang prangka, candid, consistent. Alam po niya Alam po niya ang kanyang gagawin Pero, unang-una, Yorme is the only candidate probably who anong pangalan nito? Who declared 50 million. Meron na po ba kayo na inaisip na kumandidato na nagdeklara ng excess ng kanyang campaign fund? Wala talaga. Wala pa ako nadinig So, kahanga-hanga po ito na ginawa po ni Yorme. Dapat po nating hagaan. At tama lamang po na sumunod po sa batas. Ngayon, kung ano ang gagawin po niya sa natira sa kanyang lukbutan, nasa kanya na yun. Kung ako ang, siguro kung ako ang kandidato at may naiwanan sa akin na pera palagay ko, I will do the same. I will file my income tax return based on this new asset. And the remainder kasi sa akin naman po binigay. Maluwag naman po sa kanilang kalooban. Hindi nga lang ako nanalo. Pero, naturally, akin na yun Tama? Akin na yun Whatever I'll do with the money, nasa akin na yun. Pero, sabi nga nila, kung talagang charitable ka naman, di sabi nga ni Charlie, marami na po siya natutulungan, marami na po siya nagawa. So, tama lang yun. Tama lamang po yun. Huwag sarilinin. Huwag sarilinin. Okay? So, tama lamang mo yun. Congratulations, Yorme, tama po yung
yung ginawa po ninyo. Tama, kayo lamang po ang example po ng isang politiko na nagdeklara po ng kanyang assets after the election. 50 million pesos. I've never heard of any politician who did what Yorme did. Ha? Ayan, congratulations, ha, Yorme. Okay? So, tumakbo na rin tayo tatabin. Tumakbo na akong pangkonsyar sa Manila, partner. Pero, eto, tandaan nun ninyo, ha? There were people who really wanted to help financially. I was called to Binondo ho, or siguro 2-3 beses ho sa Binondo. And there were offers po. Pero alam po niyo talaga, may strings attached eh. And I said, sorry na lamang po. At that time, right after the EDSA revolution po, wala talaga akong pera. I was already employed sa Metro Manila Commission. Executive Director po ako ng Barangay Operation Center. Okay? After 1 year, 1987, nagkaroon po ng first election after the revolution, di ba? And sinubukan ko ang kapalaran ko, baka pwede na ako sa politika ho, baka stepping stone, manalo akong konsyel, baka meron pang mga susunod, ganun. So I tried ho, mga kababayan. But, yung prinsipyo ni Tatabin, hindi po kaya whatever happened during that election ho, mga kababayan, is history to me already. Alam ko po, nanalo po ako sa botohan, pero hindi po ako nanalo sa bilangan. Despite the fact that I had no money talaga ho. Kasi wala naman po akong pera noon. Magkano lamang po ang sweldo ho ko sa Metro Manila Commission ho. Everyday gumagastos din po ako. Ho? So, yung mga lumapit po sa amin na nag-o-offer po ng kanilang pagkampanya ho natin, meron po sila talagang paki. So, ako manalo. Sabi ko, pasensya na muna ho. Hayaan muna ninyong manalo ako. Pagka nandun na ako sa lumapit po kayo sa akin, tignan natin kung ano yung projects po ninyo, pag-usapan natin mag-ino. Ayan. Yan naman po ang sabi ko. Pero hindi ko po tinanggap. I never received a single cent from that group. Kanya ho. Pero alam po ninyo, ang taong bayan, parang si Ma'am Lenny Robredo ito eh. Si Ma'am Lenny, all volunteers po eh. Kay Tatabin po noon, hindi naman po ako nang hihikayat, pero kusang dumarating po sila eh. Napagbintangan pa nga ako noon eh. Alam po ninyo, kasi hindi naman po tayo kagandahan ng lalaki, pero ang sabi po ng mga kalabang ko, ito si Tatabin talaga. Lahat ng barangay, meron siyang kasama. Bakit? Ganun po ang pagka nandun ako sa isang barangay, ganun po ang accommodation sa atin. Kaya, ay nako, especially, alam po ninyo. Ayan. So anyway, that was my experience. Kanya, sana po maluwag po sa ating kalooban na pag-usapan ang mga ito, lalong-lalong na finances, funds during the campaign period. Napakahalaga po ito para sa kandidato. Hindi siya mananalo kung wala po siyang pera. Okay? Hindi po masama ang tumanggap ng pera. Kahit magkaano yan. Walang limit po yan. Under our omnibus election law, wala hong limit po yan. Wala naman tinatakdang limitasyon po yan. Kanya, if you are a presidential candidate, you can receive as much as 1 trillion pesos. Okay? Problema ngayon dito, ano ang kapalit niyan? So this is the dilemma ho. Tignan ho natin ho. Paramihan po yung mga presidential so ngayon. Tignan ho ninyo mga kababayan. This is just one gauge ho. Ito ho ang isa lamang po sa maraming sukatan.
kung sino sa mga kandidato ang maraming pera. At tingnan nun ninyo kung gaano sila kayaman. Personally, individually. Without help from anyone. Tingnan nun ninyo. Commercial ads sa mga television program. Gaano karaming beses po yan lumalabas? No? Gaano kahaba? Kasi meron pong 30 seconds, 45 seconds, 20 seconds, 15 seconds. Mga ganyan. And every second counts in commercial advertisements sa television. Lalo na ngayon, election period, mataas po ang singilin ng mga TV stations. Also, wala din pin limit yan, mga kababayan. So, from the beginning of this election period, simula nung hindi pa nagpa-file ng COC, nagpre-prepare pa lamang po para sa kanyang filing of the Certificate of Candidacy. Gumagastos na ho yun. Nagpapakilala na po siya sa TV. Nagpapakilala na sa social media. Nagpupunta na ho sa iba't ibang mga dako ng ating bansang Pilipinas. Tama, hindi? Tama ho yun. Can we blame them? Di may ambition Di ba? May pera na siya. O hindi natin sila masisisi. Pero ang tanong po ni Tata Ben, ano mangyayari sa bansa kung puro bigay ang ginagastos po ng kandidato at meron pang kalakip na pagka nanalo ka, dito ako ito gagawin natin ito. At umuo ka naman, nakatali na ang iyong mga kamay. That is also the danger here. Kaya napapag-usapan po natin ang funds. Solusyon ho. Ito, walang nag-uusap tungkol dito. Is it possible na sagutin ng gobyerno ang campaign funds for candidates? Mapipili pa ang mga kumakandidato qualified talaga. Hindi na tayo magpa-file ng certificate for disqualification. Ay, hindi na yan. Pero this is easier said than done. Matagal pang panahon ang gugugulin natin bago tayo makarating sa yugto na yan. But importante po kasi mga kababayan na magsimula na po tayo na pag-isipan ang ganitong mga pamamaraan para hindi po nakatali ang ating mga kumakandidato sa pagkapangulo sa kamay po ng campaign donor. Importante po ito. Hindi po natin makukuha as ordinary people yung kumpiyansa natin sa leader. Kasi iba po yung nasa ulo na niya sandali lang mga ordinary people. Hindi naman kayo mahalaga sa akin ng eleksyon Ito po Ito, nagbigay sa akin ng kaya loyalty ko nandun. Yan ang problema ho natin mga kababayan. Hindi mo naman po pwedeng talikuran yan. Kasi tinanggap po Di ba? Iba po yung bribery yung nagbibigay po ng pera sa mga butante. Saka iba naman yung campaign donor nagbibigay ng pera sa kandidato. Ano po ba dapat gawin natin dito mga kababayan? Kung ito po ay nagiging dahilan ng salot sa ating bansa, are we going to pabayaan na lamang po na ito ang mangyayari po sa mga susunod pang mga halalan? Is this what we want to be as Filipinos? Ito po ba ang gusto natin na mangyari dito sa ating bansa? Hindi na po ba natin babaguhin ito? Okay? And bausa condolence po kay Sister Mercy Ong. Ma'am Mercy, nakikiramay po kami sa pagyaon ng iyong putol. Yan kapatid ko. Tatakbo na rin tayo dito, Charlie. Eve Ramos,
Siyempre po, ang nagbibigay ng malaki, yung malaki din ang pangangailangan kapag nanalo nga naman ang ano ito, inisponsoran nila, mahal na sa kanila makuha ang gusto nila. That is exactly the the intention here Bibigyan kita. Pero, tanong rest back. Yan. Kung meron mang isang kandidato na hindi kailangan ang donasyon and still very much capable to finance his own campaign drive, yun yung bilyonaryong istambay na ayaw humarap sa interview and debates. Yan ang sinasabi ko kanina, Charlie. Meron pong mga kandidato na sinuportahan, inisponsoran ng mga negosyante. Wala problema ho yun Wala problema yun Meron din isang kandidato na hindi na kailangan ng mga negosyante kasi meron ng ipon ang kanyang pamilya ho. Kahit ilang election pa yan, meron na silang ipon. Kahit sinasabi ho nila, hindi pa rin sila nakakakita ng gold. Magkapatid ho yan. Hindi pa raw sila nakakita ng gold. At gusto nilang makita. Pakitaan daw ho natin sila. Oh, really? Yan ang sinasabi ko kanina. Na itatanong ito ng mga interviewers po sa radyo at telebisyon sa iba't ibang mga kandidato. Of course, denial po yan Denial. They will never accept the fact that, meron silang ill-gotten wealth or marakinita. And we take that hook, line, and sinker. Lalong-lalo na sa mga loyalista. Kung ano man ang sabihin ng kanilang leader, yun na rin. Hindi na po pinag-iisipan, ano po ba ang totoo? Diba? Wala sa kanila ang katotohanan Basta't sinabi ho ng kanilang mahal na pinuno, ayun. Doon na lamang po sila habang buhay. Habang sila'y nabubuhay, ipaglalaban kita. Yan, ganyan ho sila Wala po yung pag-iisip pang sarili para sa kapakanan ng sarili mo rin at yung iyong bayan. Wala ho yun So, napapag-usapan lang naman po natin ito, Okay? Pero itong isang sinasabi ni Charlie na standby talagang they have more than enough funds for today's election or for this year's election and for the coming elections. Kahit walang mga negosyante, nakapag-ipon na ho sila. Pre, partido tayo, Watching. Sabi ni Ricky Tisoy. Tama lang ho yan. Parang Ricky, magandang gabi sa iyo. Bantayan mo ang Bureau of Customs, Mary Hilma Wong, watching. Good evening po, Tata Ben. Ingat po tayong lahat. Sabi ni Ma'am Mary Hilma Wong. Eve Ramos, Sir Ben, yung malalaking sponsors ng mga candidates, sumusugal yan. Kapag nanalo, manok nila doble ang balik doon sa kanila. Investment sa politics. Okay. Okay lang ba po sana ito Ma'am Eve? Okay lang po sana Nakakatulong sila Lalo na kung yung kanilang sinusuportahan talagang may malasakit sa taong bayan. Kung wala. Gusto lang man lansi. Nanalo. Sa tingin ho ninyo, kanino ang loyalty ho niya? Di siyempre po, yun nagbigay ng pera sa kanya. Kasi yun ang dahilan kung bakit siya nanalo. So kanino ho siya tapat? Kanino siya magbabayad? Nang sa kanyang serbisyo at ang pera ng bayan. Ayan na mga kababayan.
ang talagang problema po natin sa ganitong uri ng yung pagsuporta sa mga kandidato. There has to be a law to this effect. Really. Sa tingin ko po mga kababayan, meron naman po tayong batas na kailangan mag-file ka ng income tax mo, kailangan mag-report ka sa COMELEC kung gaano karami ang nagastos ko. Pero after that, meron po bang ginagawa na investigasyon? Meron po bang nilabago? Kung basta nag-report ka, okay na lang. Kahit hindi totoo yung report mo, basta nag-report ka, okay na. Pero walang investigasyon eh. Pinipili ho yung mga naiimbestigahan. And we know, si Ejercito po ng Laguna po yata natanggal sa kanyang pwesto po eh, for overspending. That is the first case na lumutang ho, mga kababayan. Lumutang ho. Hindi na po na yata nakabawi si Mr. Espiritu. Pero that was the case ni COMELEC head nakapagtanggal po siya ng politiko na overspend. So, and anyway, Sir Ben, yung malalaking sponsors na mga candidates, sumusugal. Ganyan ho yung mga Chekwa ho eh. Pahilig sa sugal. Dito nga sa atin, meron ng POGO operations. Sugal din ho yun. My goodness. Ay, yung mga sinong nagpapatakbo na mga pati loto ho, mga kababayan. Ang talagang Pilipino lamang ho, mga kababayan. Ito yung, hindi po yung online sabong. Pero yung mga mga sabong dyan po sa mga munisipyo. Yan ang talagang Pilipino. Pero yung online sabong online horse racing, ay nako. Hindi na po mga Pilipino yan. Ricky Tisoy, para maging legal ang assets, magbayad ka sa BIR. Ang tanong ko dito, may limit po ba ito? Wala eh. Ano ba ang sinasabi ng batas? Pagka nag-report ka na ng campaign funds mo sa meron bang pamamaraan ng COMELEC para matukoy talaga magkaano ang nagastos mo? They will not. Politicians will not be transparent about their campaign funds. Wala pa ako nakita ganyan. Kanya nga si Ejercito po nahuli. Kasi sinampulan po yata ng COMELEC. Excessive spending during the campaign was the reason why Ejercito was disqualified. Ayan po ang sinasabi natin eh. Di ba, Mel? Taga Laguna ka eh. Ejercito was governor of Laguna. Nanalo yan eh. Pero he was disqualified. Tama? Tama po ba yun? O yan. Andy Lauzon is watching. Andy, eto maraming mga financiers ito. Pagka ito tumakbo dyan sa Tacloban ho. Paghandaan na ho ninyo mga kababayan. Maraming kaibigan yan. Andy Lauzon. Charlie Fry. Ganon talaga pag gwapo tatabin. Maraming volunteers. Sabi nila doon sa akin. Ito si Ben Paipon talaga. Bawat barangay meron siya. Ay, grabe talaga. Bata-bata pa ako noon eh. I don't know how old, how young. Pero sa nakikita ko ninyo ngayon, di ba? 73 na ako. 1987 po yun eh. First election after the EDSA Revolution. Okay. Cynthia Buste is watching. Gandang gabi po, Ma'am Cynthia. Antonio Salao, Salao family is watching. Gandang gabi po, Ma'am Jean, sa inyong lahat. Enjoy po ako noon. Talagang ang dami po mga volunteers nga po. Talagang nakakatuwa naman po. Pagka nagpupunta ka sa barangay. Sa Sampaloc, Manila po ako tumakbo.
pangkonsihal, the 4th District of Manila. I thought I won already. Pero nung bandang huli, hindi ako nanalo. Anyway, no hard feelings po dyan. Okay. Sana ho, ang balak ko talaga noon, pagka nanalo po tayong pangkonsihal, mag one term tayong konsihal, mag-aral pa, magkaroon ng karanasan, maaakyat po tayo sana. Hindi nangyari po eh. Kaya kinalimutan ko na, just one experience, tama na ho yun. Okay? So, Charlie Fry, merci salamat po sir. Bausa, ingat po kayo ha. Charlie, napanood ko na tatabin yung interview ni Junior kay Boy Abunda. Oh, hindi ko pa napanood yun ha. Hindi daw niya hihingin ang tulong ng USA to mediate between us and China regarding WPS. Anong gagawin niya? Ibibigay na po niya ang Pilipinas sa mga incheck? Kaya po ba ng Pilipinas nasanggupain ng China? Kung talagang hindi na pagtatangka, ha? Nandito na ho sila eh. Ito ho, pag-usapan nga natin sandali ito ho, mga kabayan. Ho. Hindi ko pa napanood ito, Charlie, pero anong dahilan ho? May I just, baka mag-text ka nga, mag-message ka nga, Charlie. Tell me the reason why he would not ask the USA for support, just in case. Ho? Ano ang dahilan po niya? Ano lang. But I will be able to watch that tonight. 11 o'clock po dito sa Kapamilya TV. I think, yan po ang ano, no? Sa YouTube, 6 o'clock po ang labas po niyan eh. Pero mamaya, 11 o'clock po. Replay. Okay. I will watch that. Pero as for tonight's program, Charlie, briefly, pakikuan mo nga, bakit ano ang dahilan? Ayaw po niya na hingin ang saklolo tulong ng USA dito sa WPS problem. Okay? So, ayan. Oh. Okay. Jerry Ramos is watching. Mga magsasaka po natin dyan sa Bustos, Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat po dyan. Kapag nanalo na ang kandidato dyan, dyan na pumapasok ang usaping utang na loob. Hindi lang utang na loob, utang na labas. Mel. Itong nakakatakot ho mga kababayan. No? Pagka tinanggap mo ang malaking halaga, malaking halaga, as in millions of pesos, hindi po pwedeng wala hong usapan ho dyan. Merong agreement dyan. In other words, the candidate is already fixing his his plans. So, at kapag ka hindi po tutugba sa pangangailangan po ng bayan at ng bansa, at ma-focus na po dun sa gusto ng kanyang sponsor, diyan po tayo nalagdag kaletse-letse. And this has been happening for the past several elections po, where the people nagkamali ho sa pagpili. Look at what our country is today. Ano po ang lagay ng ating bansa sa kasalukuyan? Because of this talagang labis-labis na paggastos, corruption. Ang kasunod doon yan ang effect po niyan mga kababayan. Kasi, walang walang control From the beginning, walang control Kahit gawa tayo ng kung ano-ano mga batas, meron po magagaling maggagawa ho ng mga batas yun. Kung walang control po mga kababayan. Sinong kumokontrol sa mga politiko na siraulo? Wala Pagkatapos, iboboto ron natin yung siraulo pa rin. Ano mangyayari sa atin Norberto Paipon is watching. Kapatid ko ito
Ito, kandidato din po dyan. Ay, hindi ko alam kung anong posisyon. Anong ambil? Anong posisyon ang tatakbuhin mo itong halalan dyan sa Kalayaan, Cagayan? Oh? Norberto Paipon, ito po'y mas nakakatanda kong kapatid ka. Sandali, hindi ko kasi makita eh. Ayan, good evening. Ed Pausa is watching Jerry Ramos. Good PM, Kabin. Dito daw sa Pinas, parang negosyo na ang politika. Huwag naman sana maging totoo yan. Isipin sana nila yung mga mamamayang naghihirap kung paano sila matutulungan. Hindi po daw na politika ay naging negosyo na. Hindi na daw ito, Jerry. Hindi na po daw ito. Ito na po ang totoo. Politics has become a lucrative business for some. Yan ang katotohanan po na nangyayari. Kaya, kailanman ho hindi tayo makaasa ho na magkaroon ng pagbabagong tunay. Ang bansang Pilipinas sa larangan po ng public service, pagpapaganda sa ating komunidad, pagpapabuti po sa katatayuan po ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, lahat nun yan, mga kababayan. Nababaliwala. Naitsipwera, o kaya napapabayaan. Bakit? Iba po ang direksyon ng pag-iisip ng mga nanalong politiko. They are responding to the demand of their sponsors. That is the real problem. Isa sa mga malalaking problema po na kinakaharap ng ating bansa. Paano natin ito masusolusyonan mga kababayan? Tell me, paano natin masusolusyonan ito? Paano meron ba tayong magagawa pa dito? Take a closer look at all the candidates today. Presidentiables po. Ipagpalagay na ho natin lahat ho sila kwalifikado. Pero magkakatalo ho dito. Sino ang tumatanggap po ng pinakamalaking halagaan ng pera at ano po ang intensyon ng nagbigay? We have no way of finding that out. Pero pagka nanalo na ito, malalaman na lamang ho natin, ay, second-class citizen na naman po yung mga mahirap natin mga kababayan. Second class na naman po yung ating bansa sapagkat iba po ang pinagtutuunan po yung kandidato, yung nanalo, kung ano ang gustong paggawa. Papagawa ng mall, paggagawa po ng para mapalakas po yung kanyang negosyo. Hindi po, sa tingin ko, hindi po tama talaga ito mga kababayan. Pero nangyayari. Bakit ito nangyayari? Napakahirap sagutin mo yan. Napakahirap talaga sagutin. Salamat po, Sir Baus. Okay? Relay mo lang sa akin yung dahilan po ni Bongbong, BBM, ni The Junior. Bakit ayaw po niyang hingi ng tulong ng Amerika to mediate between us and China. Pero sa tingin ko mga kababayan, whether Bongbong, BBM, kung mananalo man siya ito, asks for the intervention of the Americans, nandito na rin sila Nandiyan na sila sa Taiwan Strait, defending Taiwan from Chinese aggression. And they are also in the West Philippine Sea, mga kababayan. Nakikita nila ang pagsasamantala po ng bansang China. Katulad din po ng pagsasamantala ng Russia. Dalawang malalaking bansa itong kinakalaban ng Amerika and their allies. One is Russia trying to invade Ukraine. Ito yung democratic country na after tumiwalag po doon sa USSR. After the Cold War po, nagkawatak-watak po ang United Socialist Republic
ano ba ito? Tama, USSR ng Russia. Nagkawatak-watak po sila kaya humina po ang bansang Russia. So gustong ibalik ko ng Russia ang kanilang lakas. Kanya nag-i-invade po eh. Sa pilitan nilang pinababalik, inaagaw muli ang mga tumiwalag na bansa sa kanila. And one of them is Ukraine. Pero ito naman po ay tinutulan ng Amerika at mga bansang kaalyado po ng Amerika sa Europa. Yan. So there is sigalot already in the world. Meron pong US versus Russia. Meron pong US at sa Europe po ito meron pong US versus China dito sa Pacific. That includes the Philippines. So whether Bong BBM asks China to America to help us, nandito na po ang Amerika. Baka ikaw BBM, baka ikaw dalhin uli sa Hawaii. Hindi ko alam kung anong gagawin sila. Anong gagawin nila sa iyo this time. Pero yan ang nangyari po sa tatay mo. Kanya, ingat-ingat ka rin. Jerry Ramos is watching. Norberto Paipon, yan. Manong Ambil, magandang gabi. At mga kapatid natin dyan sa isla, sa Calayan. Magandang gabi po lahat po yung mga kamag-anak ko natin dyan. I know some of them are watching this program today. Kalat mo yung programa natin, Manong, sa mga kapwa nating taga-Calayan. Kapag nanalo na ang kandidato dyan na pumapasok ang usaping utang na loob. Tama po ito, sabi po ni Mel Rodelio Militante and Bausa. Jerry Ramos, good PM po, Kabit. Dito daw sa Pinas, parang negosyo na ang politika. Huwag naman sana maging totoo yan. Isipin na sana nila yung mga mamayang naghihirap kung paano sila matutulungan. I share your concern, Jerry. I share your concern. Matagal na tayo naghihirap. Matagal-tagal na po ang paghihirap ng mga Pilipino. Wala akong nakikita pagbabago. Sana pagtulungan po ito ng mga matitinong kumakandidato at ang ating mga kababayan. Isipin ninyo mga kababayan, bakit po nang iboboto yung mga nagsamantala na sa atin? Ayaw nilang aminin na pinagsamantalahan na po ang kaban ng bayan Bakit? Naaawa kayo sa kanila? Kasi wala na sila sa pwesto. Naawa kayo? Sila ang naging dahilan ng pagbagsak ng ating bansang Pilipinas Paglobo ng utang natin. Remember the cronies of the past during the time of the dictatorship. Iilan pong mga negosyanteng malalaki pinagsama-sama ni Marcos. At sila namahala po sa bansang Pilipinas. Wala po silang pakialam kung ano mangyari. At yung ABS-CBN tinuhan na nila yan. Pinipiraso nila yung ABS-CBN. Kawawa naman ang ABS-CBN. Panahon ni Marcos, nadisgrasya na yan. Panahon ni Digong, nadisgrasya din. Ay, nako talaga. So ito marami po tayong trabahong gagawin mga kababayan. Maraming pong trabaho. Isa pang issue na gusto kong pag-usapan natin. Itong SALN. Hindi ko na alam kung ano ang posisyon ni BBM dito sa SALN. Previously, ang sabi niya, hindi ako papayag na mapasakamay ng media or
publiko ang aking salin. Kasi pwedeng gamitin ho ng mga kalabang ko sa politika yan. Okay? Ngayon po, parang pumapayag na. Pero hindi ko alam kung ano rin po ang dahilan. At siya po ipapayag na. Baka napapagsabihan, magsinungaling ka na lang. Pero pagdating ng panahon na ikaw ng presidente, mapipilit ka ba nila? Parang si Digong, mapipilit ba natin yan? Kung ipinagbawal na ho ng ombudsman na ipakita ho sa publiko ang kanyang salin? Ito po yung abuse of power ho. Abuse of power na dapat po nating baguhin din. Kailangan ho, kung may batas, kailangan pantay-pantay. Walang mas mataas po sana sa batas. Ayan. Kung ibobotoon nyo si Bongbong Marcos, hindi natin makikita ho gaano kalaki ang kanyang kapirahan. Siya po ay anak ng diktador. Di ba? Naging gobernador din po yan. Magkano kayang kinita ho niya sa panahon na siya po ay naging gobernador at naging senador? Okay? Meron po ba siyang trabaho pa after that? Pero ngayon po, alam po ba ninyo kung kung ilan ang mga trolls na tinanggal po ng Twitter accounts ng mga Marcoses? 300. Isipin po ninyo, matagal na ho nilang sinusustentuhan ito. Magkaano kayang budget ho nito? Bilyon. Sino po sa mga kandidato makasustain ho ng trolls? Walang gagawin kundi manira sa magkalat ng face ng fake news, disinformation, misinformation. Mabuti na lamang po, tinanggal na po ng Twitter ang kanilang mga account. Pero can you imagine? Ito po nakakayanan po ng isang kumakandidato pang presidente. Of course, he will deny this again. And they have been denying this. Dinadeny ho nila. Wala daw po silang ingatan wealth. Wala daw pong Taliano gold. Wala daw pong Yamashita gold. Pero anong totoo nung nakita ho ng mga people who invaded Malacanang at the time the Marcoses flew, lumayas sa Pilipinas. Anong nakita ho nila? Sa mga records sa Malacanang. Gold certificates. My goodness. Wala daw pong nakita si Bongbong Marcos. Hindi na makikita sa iyo ng tatay mo yung mga gold. Pero nakakita ka na siguro ng gold certificate. Bakit hindi mo aminin? Wala ka siguro nakita ang bara ng gold. Pero I can assume that you have seen one already. Pero sinangaling ka talaga. Nakita ho ng mga kababayan ho natin. Gold certificates. Mel Militante, yes, Tata Ben. That's true. Benji Alejandro, Padre, gandang gabi. Hindi na tayo nagkausap pa. Benji. Mercy Ong, watching. Mel. Eve Ramos, nanonood na po sila. Uy, malapit na naman tayo magtatapusan. Talaga naman, Napakabilis po ang oras natin. 2 oras na po itong programa ho natin. Pero, masyado mabilis. Pero I am enjoying it, my friends. Sana ho, kayo din. Kasi dito po talagang makikiliti ang utak ko natin. I really intend to challenge the brain of the Filipino voter today. Ano bang dapat ho natin gawin ho ngayon? Yung isang presidential candidate, ayaw pong magpa-interview sa kay Jessica Soho.
bias daw po siya. Can you imagine, inayawan na nga po, siniraan na. Alam niya, buhay talaga na ito. No? Ha? Wala namang pong pumipigil sa kanyang tumanggi. Diba? Wala namang pong tumipigil. Pero propriety ho yan eh. Kumbaga sa tradisyon yan, tumatakbo kang kandidato, dapat to wala kang tatanggihan sa mga mag-i-interview sa iyo kasi mas maganda nga sa iyo na ma-interview dahil makikilala ka ng taong bayan. Pero bakit to? Ayaw magpa-interview. Kasi po, kumpiyansa na siya eh. Kumpiyansa siya. Not knowing na ang kanyang reference lamang po yung mga surveys na siya rin po nagpagawa. Baka magulantang na lamang po siya mga kababayan. Pagdating po ng eleksyon at bilangan na nasa kulelat po siya. Kasi sila po ang gumagawa ng survey eh. They created the trolls. Para sabihin sa taong bayan, ito na sila. So, wow, grabe na ho. Pero ngayon po, tinanggal na po ng Twitter ang kanilang mga accounts. Baka ma-level na po ang playing field. So, 3 buwan pa po itong bubunuin po natin bago ang May 9. Kaya there is still time for people to decipher, find out the truth about these candidates po, mga kababayan. Let us not waste our opportunity and time na ibinigay po sa atin ng ating saligang batas na baguhin po ang sistema ng ating gobyerno sapagkat talagang talamak na po ang abuso. That's to say the least. Talamak na po ang pag-aabuso. Sa paglilingkod bayan, lip service na lamang po eh. Diba? Sa batas, kahit may batas po tayo, may batas nga po na nagtatadhana na ibigay na po yung mga allowances, fringe benefits po ng mga health workers po natin. Hanggang ngayon, nagngangawa po ang mga health workers po natin. Pero may batas na po dyan. Bakit po? Ganun. Kailangan po ng talagang pagbabago. Otherwise, naka-stuck ko tayo sa ganitong buhay po. There has to be a change in the leadership. Sumasausaw po ang ating Pangulong Duterte sa eleksyon ngayon. Sinasabi na naman po niya, nagpapatutsada na naman. Darating ng panahon, meron akong ibubulgar sa inyo. Masyadong corrupt. Sino kaya ito? Pero pinatatamaan po niya si Yorme. I don't know if you still believe the president. Pero para sa akin mga kababayan, delightful po ang kanyang mga pagsasalita. Tawanan na lamang po niyo kasi wala naman pong seryoso sa kanya ngayon eh. Sa ngayon, wala pong seryoso na sasabihin po ng Pangulo. Akala ko niyo seryoso dahil hindi po siya ngumingiti. Hindi siya ngumingiti. Talagang, anong tawag po dun sa kanyang, yung sugal, ano ba yun? Poker face. Yan po ang Pangulong Duterte. Pero sinasabi niya meron daw pong corrupt. At meron parang isang ibubulgar daw po, na talagang hindi po kwalifikado to run for president. Nililimang lang naman ho yan eh. Nandyan si BBM, nandyan si Yorme, nandyan si Ping Lacson, nandyan po si Manny Pacquiao, at syempre po, si Madam Leni Robredo. Sino kaya yung dalawang kandidato na tinutukoy ng Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi naman po pwede si Leni. Hindi naman po pwede si Pacquiao. Hindi naman po corrupt po yan. Si Ping Lacson, hindi naman po pwede po yan. Pero, alam po ninyo mga kabayan, meron po akong remarks lamang doon sa mga sagot po ni Ping Lacson tungkol sa mga tanong ni Boy Abunda kamakailan. Yesterday.
when he was asked about anong partisipasyon niya sa Kuratong Balele. Did he commit any violation of law sa pagkamatay ng mga Kuratong Balele? Corbito Deser case. Kaya sa tumakaso ayaw po niyang makulong dahil bang makukulong na po siya. Eventually, acquitted po siya. Kaya lumitaw na siya. At ang sinasabi po niya, I had to fight for my rights. So, ayaw ko makulong. Fugitive from the law. But that is not the point. Natigil po yung investigasyon sa pagkamatay ni Deser at Corbito. And we never found out who killed the two. And there was only one suspect then. So anong mangyayari sa ngayon? Paniniwalaan natin si Ping sapagkat dinay po niya yung kanyang partisipasyon. And we do not have any more options but to accept the fact na siya po ay acquitted. Pero tama po ba yung ginawa ng korte? Pinakawalan po yung primary suspect pero wala pong katarungan para sa pagkabatay ni Deser at Corbito. Nasaan na po ang hustisya dito? Did we ever find out sino po ang pumatay kay Corbito at sa kay Corbito was only the driver of Deser. Sinama pa po. Sino ang pumatay? Yan ang tanong. Meron po bang ibang mga suspects noon? Hindi naman po pwede si Era pang pumatay. So, ito po yung tinatanong ko sa aking sarili mga kababayan. Tinatanong ko sa aking sarili. Bongbong Marcos has the same problem po Ang daming allegations sa kanya, not only allegations, factual cases against the Marcoses but he continues to deny. And we believe him despite documentations to the truth. Bakit po pinapaniwalaan natin yung denial sa korte yung nag-rate kung ano-ano mga denials, alibis po niya, hindi po pinapaboran ng korte. Mas pinapaboran po yung ni-rape. Factually. Di ba? Bakit sa atin ngayon? Meron pong mga katibayan na ganito ang ginawa ng mga pinararataan pero nagde-deny po sila. They deny from talaga naman pong todo denial mga kababayan. Todo denial. Wala daw po silang nagawang kasalanan, sabi ni Bongbong. Wala daw po silang ill-gotten wealth. Pero anong sabi po ng mga korte? Documented po yan. Anong nangyari sa kanang nanay Imelda Romualdez Marcos? Convicted of 7 counts of graft and corruption. Sandigan Bayan po yan. Hindi niya maitatatuan yun. And he never talks about it because it says the truth. Pero sinasabi niya, wala kaming ill-gotten wealth. Wala kaming ninakaw. Pero graft and corruption po yung kaso ng kanyang ina. Nanay And who was Imelda during the time of Mr. Marcos. Sabi nga po ng iba mas makapangyarihan pa yata si Imelda nung araw kaysa yung kanyang mister. Ayan ang mga usap-usapan po noon. So, let us not just yung bang trust, yung mga denials po ng mga kandidato po natin. Nahanap ko nga po kung sinong pumatay kay
Daser. He was my personal friend, mga kababayan. Si Daser, at saka si Corbito, kilala ko po eh. Wala daw po kasalanan si Ping. And also the court said it. Wala siyang kasalanan. Ang tanong ko lamang, sinong pumatay? Kuratong Balilig. Sinong dumali ho sa mga kuratong Balilig? Was it because he was the PNP chief or the PAOK TFO, mga kababayan, that he had the right to kill? Bakit hindi po ba ganito ngayon ang pinasasangkutan ni Pangulong Duterte? Siya ang leader ho. Siya ang managot sa mga napatay sa drug campaign. Kaya nga po, iniimbestigan po siya ng ICC. Pero si Lacson, wala nang nag-iimbestiga. Bakit? Tapos na siya eh. Acquitted na po eh. Di ba? Tried by Philippine Court. Ang problema, nabigyan po ba ng katurungan yung pagkamatay ni Bobby Daser? Who killed Bobby Daser and Corbito? Ayan. So, nasa sa inyo na po yun, mga kababayan. Binibigyan ko lamang po kayo ng mga factual cases. Nangyayari ho eh. Sa mga presidentiables po natin, talagang when they ask sensitive and controversial issues against them, total denial. Alam na nila ang kanilang isasagot po. At hindi po ninyo makikita, nagsisinungaling ho sila. Mahirap pong mahirap pong basahin po yung kanilang mga body language. Kasi sinanay na nila ang kanilang mga kasagutan. Pinag-aralan na nila yan. They know how to defend themselves in public. Ang problema po, totoo ba yung kanilang mga pinagsasasabi? Totoo ba ang kanilang mga denials? Jomar Maymar, hello po Sir Ben, good evening. Late na po. Panood ko sir, kauwi lang po namin galing Radok, Tarlac. Dami mong napupuntahan. Good morning bro, sabi ni Junior Dal and all of the viewers. Late sa gising. Oh my goodness. Alang ya talaga. Anyway. Eve M. Ramos, close case, but unsolved yan. Yan ang batas sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Closed case, pero unsolved murders. Di ba? Yan ang malungkot po eh. Kanya tayong mga mamamayan, it is our responsibility to find this out. Di ba? Sabi ho nila, decision na, decided na po ng korte ho yan eh. Oo nga. Pero meron pong desisyon na tinatago po yung buong katotohanan. Kaya nga po, natatakot ang mga lawmakers natin na isabataso yung death penalty o unang-una, baka hindi po nila makausap yung judge na hahatol sa kanila. Matuluyan sila. Di ba? Ay hindi naman po lahat ng pagkakataon mga judges, bayaran. Hindi naman po kung mapunta katulad ni Pamaran, yung Judge Pamaran ng araw, ito po yung talagang executioner kung mapunta yung kaso sa isang judge na katulad po ni Pamaran, delikado ho sila But this has to be reviewed again, revisited the last year. Yung ginagawa po ng nasa Justice Department, prosecution, kailangan pag-aralan at baguhin na po kung talagang dapat baguhin. Because there are loopholes here. Pero, baka kung wala man pong loopholes, nandun po sa implementasyon. And this is what we need today.
pag-aralan po natin ang mga politiko, lalong-lalo na ang pang-presidente po natin, sapagkat nasa kanya po ang kapangyarihan to introduce the reforms that we will need in the succeeding years of our lives. Okay? So, mga kabayan, dito na po nating winawakasan po ang ating Your Honor, please, for tonight. Today is January 24, Tuesday. Okay? Magbabalik po tayo bukas, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Maraming salamat po sa mga nag-participate. At syempre po, asahan po natin na mag-like and share po, i-follow po ninyo ang ating page para mapapanood naman po ang iba ang mga programa po dito sa BS Broad Streamcast Communicators. Okay? Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Ayan, kaya pala ako pinigil, hindi pa po handa yung extra natin. Okay? Ayun, So, antabayan na ninyo ang extra natin, but in the meantime, good night po sa inyong lahat. Pwede na ho kayo matulog, mamaya nandyan na ho yung ating extra para formal nang matapos ang ating programa. Fire! Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.